Opo, dakilang Diyos. Amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo sa amin. Sa magdamag na kung saan ikaw ay aming pinapupurihan, pinapasalamatan. Sa kalakasang pisikal, gabay at patnubay. Kapayapaan ang puso't kaisipan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga makalangit na witin. Sa joyful at solemn, mahal na Panginoon kung saan pinupuri namin yung dakilang pangalan, maging sa pagpapabigay ng mga mapatotoo, pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa mga awitin ng choir na iyon nilang isan. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos. Maging sa pagbibigay, ay kaputandog na binabalik mo sa amin ng milyon-milyong beses, O God. Salamat, O Diyos. Narito kami upang pakinggan ang iyong salita, mahal na Panginoon. Natunay na ang iyong abang likod ay walang magagawa, O Diyos. Paunawa mo sa amin, mahal na Panginoon, sa gabing ito, sa madaling araw na ito. Buksan mo aming mga spiritual, heart, mind, ang iyong salita na maipamuhay namin. At maintindihan namin, mahal na Panginoon, sa pangunat dalangin namin, mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus na sa ganang aking wala akong magagawa. I bind the power of darkness. Unbelief and doubts cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal. Aba, alaw na pala. Amen. Medyo mahaba-haba, tama yung oras natin. Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Amen. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Estrada Almeda, the time prophet of living God, and to his children, maging sa kanyang mga apo, great-grandson, amen, sa kanyang mga manugang, amen, sa ating mga beloved minister. Praise the Lord. Magandang gabi po sa dako mo ng Rosario, Batangas Outreach. At di natin malilimutan maginito ang aral at turo na iniwan sa atin na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Amen. Maging sa ating beloved co-preachers, sa kanyang pamilya, at sa ating kamanggagawa sa Diyos. Amen. Sa ating mga instrumentalists, sa ating mga choir, sa ating mga kapatid na matyagang nag-overnight. Amen. Maging sa aking buong pamilya, sa aking may bahay. Magandang siguro tatawagin natin madaling araw yan. Amen? Praise the Lord! Hindi naman tayo pwede sumigaw. Baka magising yung kapitbahay. Ano? Amen? O, gising muna tayo. At medyo ang ating pag-aaralan siguro ngayon nyo lang ito maririnig. Faraway ship. Amen? Alam nyo mga minamahal, maraming mga ngaral ngayon sa daigdig. Marami silang itinuturo at marami rin silang sinasawata at marami rin silang sinasabing hindi tamang pangangaral at sila lang ang tama sa pangangaral. Amen? Yun ang kanilang pangunawa. Pero ang ating pag-aralan, mga minamahal, yung tatlong tupa ng Diyos. Amen? Yung malayong tupa. Amen? Amen? Para malaman natin, mga minamahal, kung nasaan yon. Kasi maraming mga ngaral nagsasabi na ang ibang mga fellowship puro healing lang. No? Puro prosperity, gano'n. Pero hindi lumalago yung tupa, sabi nila. Sabi ko sa amin, banal na gawain sa kahabagan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay pinapalago ng Diyos. Amen? Ang Diyos na nagpapalago, hindi yung pastor, hindi yung mga ministro. Bagkus ang Diyos ang nagbibigay kaalaman sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Yeah. Amen. Kaya napakapalad natin mga kapatid dahil ang totoo, nabigyan tayo ng pastor ng Diyos na totoong dumadalangin sa atin. Amen? At may kaagapay para magturo ng tunay na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya napakapalad natin.
Pinakamapalad na tayo sa lahat ng mga tinatawag na anak ng Diyos. Amen, praise the Lord. Sabi ng Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31, 32. Pakibasa po. Pagbasa po sa aklat po ng Mateo Kapitulo 25 sa talatang 31 hanggang 32. 31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sarap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y bubuk din niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ima, pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita for the glory of God. Amen? Ang sabi, kung magkagayon, luluklok ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubuklod-buklodin niya na gaya ng mga pagbubuklod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Hima, tingnan niyo mga minamahal, darating yung isang pangyayari na mismo ang mahal na Panginoon ang magbubuklod, maghihiwalay ng tupa at tunay na anak ng Diyos at mga kambing. Amen? Kaya nga mga minamahal, tayo bilang mga anak ng Diyos, sikapin natin makaganap ng buong kalooban ng Diyos. Amen? Upang wag tayong maihiwalay sa tupa ng Diyos. Kasi sa loob ng church, nandun din si Taning. Actually, si Taning nagsusugo ng kanyang mga tauhan. Amen? Ang binabantayan, yung isipan, gusto ni Taning, lasunin yung isip ng anak ng Diyos. Hindi naman kaya ni Taning na magpagawa ng masama sa atin. Bagkus ang ginagawa niya, magpaisip. Amen? Alam natin yung masama eh. Kaya tayo, kukontrolin natin yung ating sarili sa kaisipan. Amen? Naunawaan po natin. At magsabi, praise the Lord. Ngayon yung kambing talagang kambing na. Simulat sa pulpa kambing na manunuwag. Amen? Manunuwag, lumalaban. Amen? Traidor. Ganun yung kambing eh. Amen? Kaya nga yun, talagang patungo na sa kapahamakan. Pagdating ng Diyos, gaganapin niya yun. Kaya makikilala yung mga tupa. Amen? Ang sabi ng Biblia sa Mateo, versikulo 16:27, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang mga kagagawa. Pakibasa po yung Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, talatang 27. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. Tingnan niyo. Bibigyan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yung ginagawa mo. Amen. May charge sa Diyos yun. Mabuti man o masama. Amen. Naunawahan po natin? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, maging maingat. Bantayan ang sarili. Amen? Kaya lagi natin ilalagay sa mind natin, sa puso natin, na ating gagawin para sa kaluwalhatian lagi ng Diyos. Amen? Kasi pag laging sa kaluwalhatian ng Diyos ang iyong ginagawa, ang ibig sabihin, pinupuri mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pag pinupuri mo lagi ang Diyos sa buhay mo, naluluwalhati ang Diyos, si Taning mismo hindi ka kanya kayang wasakin. Bagkus, ikaw ay minamapuri
ng Diyos sa harapan ni Taning. Walang magawa si Taning dahil ikaw ay nagpupuri lagi sa Diyos. Nagbibigay luwalhati ka lagi sa Diyos. Kaya wala magawa si Taning. Amen? At ang iyong prayer, laging nakikita ng Diyos. Amen? Kasi importante sa atin bilang mga anak ng Diyos, yung panalangin mo nakakarating sa langit. Amen? Amen? Kasi pag hindi pa karating sa langit yan, meaning, may problema yung faith mo, yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Kaya ano sabi ng 2 Corinthians 5:10? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tingnan mo? Itago man ang iyong kasalanan, mahayag ka. Mahayag tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya wala may tatago ang tao. Kaya dito pa lang, habang nabubuhay tayo, meron tayong repentance. Yung truly repentance. Yung talagang walang mentally reservation. Basta humingi ka ng tawad, tapos na. Alam niyo yung mga Muslim, yung mga sila, pag sila'y nag-pray, nakagawa sila ng kasalanan ngayon, o may kasalanan sa kanila ibang tao, pag sila'y nag-pray, nagsali, wala na yon. Tapos na. Naunawaan niyo po? Big sabihin, pinatawad na nila yung tao. How much more tayo na narito si Kristo? Amen? Amen? Dapat walang sama ng loob to. Amen? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Tingnan mo? Kaya ang epekto ng ating ginagawa sa atin din. Walang ibang tatamaan kung hindi ikaw. Mabuti man ang ginawa mo, praise the Lord. Ay paano kung masama? Amen? Look, magiging yung faith mo, mag-lose. Bakit? Kasi yung ginagawa mo masama, hindi mo napapagsisihan. Amen? Kaya dapat lumakad tayo ayon sa tama. Amen? At magsabi, praise the Lord. Sa harapan ng hukuman ng Diyos, ang bawat isa, haharap. Hindi pwedeng tumanggi. Amen? Kaya pag righteous heart ka, makakatayo ka ng walang alinlangan. Amen? Kasi pag hindi righteous ang heart mo, hindi ka pa nakakarating sa hukuman, kinakabahan ka na, nininervyos ka na, pagdating dun, nag-collapse ka na. 5 taon na lang, mag-collapse ka na sa takot. Pero pag righteous ang heart mo, kahit sino, hindi ka kayang buwagin. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Importante yun. Importante sa mga anak ng Diyos yan. Amen? Isinasalarawan pa lang natin dito, mga minamahal, yung kambing at tupa, ha? Nandun pa lang tayo sa kambing at tupa, para maunawaan natin. Sa John chapter 10, verse 7, talon sa 9, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, sa talatang 7 at 9. Dito po sa 7. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pituan ng mga tupa. At ang lahat ng nangunguna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Natupot hindi sila dininig ng mga tupa. 9. Ako ang pintuan ng sinumang tang pumasok sa akin ay maliligtas. At papasok at lalabas at makasumpong ng pastulan. Amen. Amen. Wala po yung 8 doon, ha? 7, 9 lang ating binabasa. Yun na. Okay, God bless, brother. At muli nga't sinasabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Amen. Sino ang tupa? Magsabi, praise the Lord. Naku, kakaunti yata. Sino ang tupa? Magsabi, praise the Lord. Hindi pa tulog ang tupa, ha? Amen? Amen. Kasi sabi ng ang Biblia, mga minamahal, nagsasalita. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At ang nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap, yun ang magiging sakdal sa Diyos. Amen? Pagka ikaw ay tagapakinig lang at hindi gumaganap, meaning, nasaan ka?
Amen? Alam na natin kung nasa tayo. Amen. Huwag natin puntahan yung isang yaon. Amen. Ang puntahan natin yung righteous. Amen. Sa 9, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Tignan mo? Sino man tao pumasok kay Kristo, maliligtas. Hindi kikibuloy, ha? Amen? Hindi siya anuman reliyon, sekta o dominasyon. Kay Kristo. Amen? Si marami dyan nagsasabi, pag pumasok ka sa amin, maliligtas ka na. Matutulis pa. Amen? Pero ang totoo, kay Kristo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ang bawat isa mga minamahal, haharap sa Diyos. Diba? Kanina sabi natin, kapag ikaw ay nakaharap na sa Diyos, nakapasok ka na sa kalooban ng Diyos, karapat dapat ka na. Amen? Pero kapag ikaw ay hindi makapasok sa kalooban ng Diyos, meaning meron pang marumi, dapat matanggal. Amen? Matanggal ito, maging karapat dapat ay sa Diyos. Sa Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan ng Diyos. Habang iniingatan mo ang sarili mo, ibig sabihin na inililigtas mo ang sarili mo. Ganon din ang kawan ng Diyos. Sisikapin ng bawat nagtuturo na ang kawan ng Diyos huwag mapahamak. Ito inuturo ng buong pagpakumbaba ang pagtutuwid, pagsalansang sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng anak ng Diyos. Diba? Kaya hindi dapat masaktan ng anak ng Diyos sapagkat ang nagtuturo ay ang Diyos. Diba? Kami, tagapagsalita lang, inuulit lang namin upang kayo, ang bawat makarinig ay lumakad ng karapat-dapat sa paanan ng Diyos. Diba? Kasi maraming Kristiyano ngayon, gagayin kayo, no? Gagayin kayo. Pag nasa chapel, paglabas, sigsag na ulit. Bakit ganon? Kasi hindi gumaganap. Minsan nandito sa kalaban. Minsan nandun sa Diyos. Amen? Kaya ingatan natin yung ating paglakad. Baka mamaya kakaganon natin. Napunta na tayo doon sa nanunuwag. Na wala na yung pananampalataya. Praise the Lord. Amen? Nabangga ko. Hayaan na natin yan. Kaya nga mga minamahal, maging maingat tayo sa ating pananampalataya. Pakibasa po yung Acts 20:28. Praise the Lord. Sa aklat po ng mga gawa kapitulo 20 talatang 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili Thank you, brother. at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon, maski yung mga nagtuturo, yung nag-aalaga ng tupa, pinipilit ng Diyos na ingatan ng tupa. Amen? Kaya ayaw namin kayo mapapahamak. Dahil pag nangyari yon, kami sisihin ng Diyos. Pero pag masabi namin sa inyo ang lahat, sa inyo mapupunta yung magiging problema nyo sa pananampalataya. Amen? Kaya kinakailangan mga minamahal, tayo na lumalakad sa Diyos, sama-sama tayo, nagtutulong-tulong tayo, magkaisa sa pananampalataya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Naunawaan nyo ba? Baka naunawaan nyo yung nakita nyo nag-ayos din eh. Amen? Amen? Naunawaan nyo? Ulitin ko ba? Panoorin nyo na lang ulit para maulit nyo. Ha? Minsan kasi nangyayari yung i-replay. Pero hindi ko i-replay. I-replay nyo dyan sa inyong cellphone para maunawaan nyo ulit. Amen? Malapit tayo, pumunta tayo sa topic. Malapit na. Ito yung pagtutuwid lamang sa isang mga anak ng Diyos at doon sa kambing. Amen? Para makuha natin. Sa Acts 2:39, narito na tayo sa topic, mga minamahal. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon, nating Diyos sa Kanya. Amen. Tignan nyo ha. Sapagkat sa inyo
ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ima, 3 tao yung kausap. Amen? Naunawaan nyo? 3 tao, pakibasa po. Acts 2:39. 3 generation yun. Basahin natin mainam, ha? Dito po tayo sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang talata po 29. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Ima, ano yung sa inyo? Sapagkat sa inyo ang pangako. Tinutukoy. Yan ay nandito ang kasagutan. Sa 9, Romans 9:24. Pakibasa pa yung 9:24. Dito po sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kapitulo 9, sa talatang 24. Maging sa atin na kaya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Amen. Amen. Ano sabi ng talata? 9:24 ng Romans. Basahin natin mainam, mga minamahal, ha? Maging sa atin, tingnan nyo, ha? Maging sa atin, sa Kanya naman tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula sa mga Gentile, sa Hintil. Ito yung sinasabi, sapagkat sa inyo ang pangako, unang-una, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nangaral sa Jew. Amen? Sa mga Hudyo. Amen? Naunawaan niyo? Bubuksan ko na mainam ang inyong pangunawa. Nung unang panahon, dumating ang mahal na Panginoon, siya ay nangaral sa mga Jew. Amen? Amen? Yung mga apostol, anong lahi ang apostol? Jew. Hebrew. Amen? Amen? Habang nangangaral ang mahal na Panginoon na kumberte yung 12 hanggang umabot ng 120. Nang punta sila doon sa upper room. Amen? At bumaba ang Espiritu Santo. Napuspos sila ng Espiritu Santo pagkatapos sila mag-ayuno. Sa anyong dilang apoy. Amen? Amen? Nakumberte yun ng mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Yung pangalawa, at sa inyong mga anak, sabing ganon. Amen? Doon pa rin, in the day of apostle. Amen? Yung mga apostol nangaral ngayon, mga anak na tinatangay, yung sa inyong mga anak, yung panahon na apostol, yung anak ng mga Jew at mga Gentile naman, ng mga Hintil. Amen? Ang nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Di ba umabot sa Asia, kung saan nakarating yung mga apostol? Correct? Correct, hindi correct? Inabot nila yung Gentile, yung Hintil. Amen? Doon pa lang sa Roma, in the day of Christ, sinilang ang mahal na Panginoon sa Iron Kingdom. Panahon ng Roman Empire, the Iron Kingdom. Sa panahon ng 168 BC to 476 AD, Anno Domini, panahon ni Kristo. Amen? Naunawaan nyo na. Naunawaan, hindi naunawaan. Naulitin ko. In the day of Christ, sinilang siya sa panahon ng Roman Empire. Amen? Nakuha niyo? Sino nakakuha? Magsabi, praise the Lord. Pag napanood niyo yung Jesus of Nazareth, ang mga sundalo ron, Roman Empire. Amen? Doon ipinanganak ang mahal na Panginoon sa Kristo sa panahong 168 BC to 476 AD. Anno Domini, Day of Christ, ang ibig sabihin. Amen? Pagkatapos niya ipanganak, pumunta na siya sa langit nung panahon nung makumberte yung mga apostol. Yung mga apostol naman na naiwan. Yung mga apostol na naiwan, sila naman yung nangaral sa mga Gentile na nandun sa panahon sa Israelites. Iba't ibang lahi ang nandun, nagpupunta. Doon sila nangaral hanggang sila ay hulihin, hanggang sila ay hulihin ni Pablo. Nagkahiwa-hiwalay sila. Kaya nakarating sa atin ang gospel. Amen?
Nakuha niya. Sino nakakuha? Magsabi, praise the Lord. Kakaunti pa. Talaga mahirap unawain. Ano? At sa lahat ng nasa malayo. Ito na tayo. Nasa malayo na tayo. Sabi ng Acts 2:39, sapagkat sa inyong ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon, nating Diyos sa Kanya. Amen. Praise God. Itong tinutukoy kasi dito sa malayo, mga minamahal, alam nyo kung ano to. Mamaya natin bubuksan yung malayo. Pupunta muna tayo doon sa kasunod niyang talata. Ang sabi ng John chapter 10, verse 16, pakibasa po, para makuha natin yung malayo. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 10, talatang 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. At magsabi, praise the Lord. Naunawaan nyo na to, itong tinig na ito. At, sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ang tinutukoy ng Diyos, in the day of Jew, wala rin yung tupa. Wala doon. Ang kausap niya, mga Jew. Amen? Yung kalahi niya. Yung pinagmulan niya. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, sabi ng Panginoon. At kanilang dinirinig ang aking tinig. Amen? Dinirinig ng kanyang tupa yung tinig niya. Amen? At sila'y magiging isang kawan. Look, nagsisimula sa dalawa, isang pamilya hanggang maging kawan. At magkakaroon ng isang pastor. Amen? Amen? Malinaw na eh. Makukuha mo na kung nasan yung tinatawag na malayo. Kaya kinakailangan i-open mo yung mind mo. Amen? Sabi ng Jeremiah 3:15, I give you pastor according to my heart. Amen? Pakibasa, Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15 po. Dito po sa aklat ng Jeremiah Kapitulo 3, talatang 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo at bigay unawa ng salita ng Diyos. Amen, mga. Tinukoy niya, magmula sa atin head pastor, beloved Mama Dear, sa mga beloved children, sa ating mga kapwa mga ngaral, amen, for the glory of God. Hindi saganang amin, mga minwal. Hindi kami tumatayo rito para itaas sa sarili. Nakatayo kami rito dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Para ituro sa inyo ang wisdom na galing sa Diyos at maunawaan natin na ang kalooban ng Diyos ay nasa atin na mismo. Amen. Iniintay na lang natin yung tamang oras. Amen. Sabi ng Isaiah 43:5, kung babasihan natin mga minamahal ang mga prophecy mula sa mga lumang tipan, in the book of Isaiah 43, versikulo 5. Sa aklat po ng Isaiah Kapitulo 43, talatang 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Kanino tinutukoy ni Isaiah ito? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sino yung sinasabihan ni Isaiah na huwag kang matakot? Ang Israelites. Diba? Kasi darating ang panahon, ang Israelites iwawas out, wipe out sa buong mundo. Gustong mangyari ni Satanas. Patayin ang lahat ng Israel. Lahat ng Jew, gusto niya mangyari yon. Mamaya makikita nyo. Sapagkat ako'y sumasayo, sabi ng Diyos, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Amen? Pag tinignan mo ang map, nasa ng silangan, nasa ng kanluran.
Saan niya dinala ang kanyang mga anak? Amen? Para itago, para isave. Amen? Alam niyo po mga minamahal, kung maalala niyo, remember what happened in the day of World War I, World War II, in the day of Holocaust. Amen? Yung lahat ng Jew, gusto ni Hitler wipe out it sila sa buong mundo. Mabura. Galit sila. Kasi dahil sa kasalanan din mismo ng Israelites, sila'y sumamba sa rebulto. Lumudluhod sila ron, naggawa sila ng mga dambana, hindi sila tumawag sa tunay na Diyos. Kaya nagalit ang Diyos, sabi sa ng Diyos, tatanggalin ko kayo sa daigdig. Gusto ng Diyos mabura sila. Pero meron pa rin palang mga anak ng Diyos na totoong dumadalangin sa Diyos. Meron pa rin natitira. Kaya ang sabi niya, bagamat siya'y nagalit, sabi niya rin sa dulo, pero bibigyan ko kayo ng kaligtasan. Ako'y mahahabag pa rin sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya in the day, kung natatandaan nyo, ang ating presidente noon, si Manuel L. Quezon. Sino nakakatanda sa history? Sa history na tayo. Amen? Sa buong mundo, mga minamahal, sa bansa lang natin nakapunta, nagkaroon ng kaligtasan ang 1,300 person na Israelites, na Jew, na tinanggap ng ating bansa. At nagkaroon ng batas, gumawa ng batas ang ating Presidente Manuel L. Quezon nung araw. Open door policy. Ang ibig sabihin, tatanggap siya ng bisita, bukas ang ating pinto. Dahil dun sa Israelites na yun. Diba? Tinanggap siya ng ating presidente. Tinulungan. Ang pagtulong po ng Pilipinas ay di ito malimutan ng Diyos. Hindi malilimutan kahit anong mangyari. Actually, sa bansang Israel, meron doon monumento yung may nakasulat doon kung paano tinulungan ng bansang Pilipinas ang Israelites. Kaya hindi ito nalilimutan ng Diyos. Amen? Amen? Hanggang sa ngayon, ang lingap ng Diyos ay nasa atin. Basa. Awit 30, verse 5, verse 5. Pakibasa po yung awit. Sundan po ng Proverbs 12:2 at Proverbs 8:35. Yan 3 talata. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 30 sa talatang 5. Sapagkat ng kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit kagalakan ay dumating sa kanumagahan. Amen. Ano sabi? Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Yung pagtulong ng bansang Pilipinas sa Israelites nung araw, nilingap ng Diyos ang Pilipinas. Amen? Amen? Anong sabi doon? Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa magdamag. Amen? Halos magpanabay na sila. Amen? Pakibasa yung Proverbs 12:2. Sundan ng Proverbs 8:35. Dito po tayo sa Kawikaan, Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kaniyang parurusahan ang taong may masamang katha. Amen. Tingnan nyo, grabe, no? Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Diyos. Nung pinakita ng ating presidente, Manuel L. Quezon, ang bansang Israel, yung 1,300 na katao, pinakita niya ng lingap, tinulungan niya. Alam niyo po ba ang ganti ng Diyos sa buong Pilipinas na pag-iingat sa atin? Amen? Amen? Pinag-ingatan niya ang bansang Pilipinas. Bakit? May pangako ang Diyos eh. May pangako. Amen, glory to God. Yung pangako ng Diyos, dapat makita natin kung ano yun. Ito pala yung magdarating sa kinaumagahan, hindi sa magdamag. Ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen? Amen? Sa awit 35.
Ngayon, yung pangako ng Diyos, mga minamahal, natanggap natin, na-receive natin. Amen. Pakibasa yung Proverbs 8:35. Tinitingnan natin yung lingap ng Diyos, mga minamahal. Nasa lingap tayo. Sa aklat po ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatang 35. Sapagkat sinumang nakakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo ha. Kung sino makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay. Yung ginawa ng presidente, pagtulong sa kanyang tupa ng Diyos, hindi nakalimutan ng Diyos. Amen? Nilingap tayo ng dakilang Diyos dahil sa ating kaibuturan ng puso. Andoon ang tunay na pagkatao natin, ang totoong mayroong makadiyos na pag-ibig sa isa't isa. Amen? Yan, naniwala ako dyan. Na meron tayong pag-ibig sa isa't isa, yung makatao, yung makadiyos na pag-ibig. Nasa atin lang bansa meron nun. Alam niyo po ba, tayo yung magaling pag may bisita dito sa atin, tayo magaling mag-asikaso. Maski hindi mananampalataya, marunong. Amen? Amen? Point to remember, mga minamahal. Word history. Book by Boak, Slauson, at saka Anderson sa page 445, volume 1. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya. Unang kilusan sa pananakop ng malayong silangan. Ayan na. Kanina, malayong nangasa malayo. Tapos dumating dito yung silangan. Sinabi ni Isaiah, silangan. Ngayon, sinabi nitong word history, tinatawag ang Pilipinas ay malayong silangan. Amen? Amen? Nakukuha niyo na kung ano yung puntos, mga minamahal. Sa Book of Asia and the Philippines, by Horacio de la Costa, Catholic priest to, mga minamahal, sa page 9. Hindi maaaring mawala ng kabuluhan, sabi niya, na ang bansa na halos nasa gitnang hierografiya ng malayong silangan na ito ay Pilipinas, ay siya ring bansang kinatatagan ng mabuting Kristyanismo. Tignan niyo ha? Nandito sa bansang Pilipinas yung mabuting Kristyanismo. Meaning nandito yung ano? Tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin muna ating malapay para mawala yung ating atok. Amen? Praise God. Alam niyo mga minamahal, yung preparation ng mga teaching matagal. Pero pag maunawaan mo ito, ma-revive ka. Bakit? Malalaman mo na tayo pala yung iniintay ng Diyos. Amen? Malalaman mo mamaya. Sabi niya, in the day of late President Manuel Quezon, ang kanyang pamumuno sa bansa natin, siya ang nagpasa ng batas na offender policy. Yun na nga. Basahin natin John chapter 10 verse 16. Pakibasa po. John chapter 10 verse 16. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatang 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Tignan niyo ha, magkakaroon ng isang pastor, didinggin ng tinig at magiging kawan. Sino yon? Amen? Sa Jeremiah 3:15, I give you pastor according to my heart. Sabi ng Diyos, malinaw eh. Isinilang ang tunay na pastor sa Pilipinas. Amen? Tunay na propeta ng Diyos, isinilang. Ito yung bansang nasa malayong lugar upang ihatid ang banal at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya mapalad tayo mga minwal, iniintay ng mahal na Panginoon na mabuo ang bilang ng Gentile upang magkaroon ng isang pagkakataon na ikaw at ako'y maligtas. Amen? Kaya magtataka ka. Napakalayo ng pinadalahan ng mahal na Panginoon sa Israelites. Ang layo, hinabol sila ni Hitler. Pero pagdating sa Pilipinas, hindi kaya ni Hitler pasukin. Bakit? Kasama natin ang ating dakilang Diyos. In the day, past day, iningatan na tayo ng mahal na Panginoon. Saan? Sa Bagyo.
Amen? Sa kahirapan ng buhay, sa lindol. Amen? Yung mga nangyaring Bagyo year 1995. Yung Tagtuyot year 1995. Yung bagyo bago dumating ang year 1995, 1987, 1989, ng mga nirebuke ng ating beloved honorable pastor, huminto ang bagyo, isang iklap sa pangalan ni Jesus. Yari na ba sa Pilipinas? Pero dahil hinirang ng tunay na pastor, nandito talaga, tayo na lang ang inihintay ng Diyos na mabuo. Tayo na lang mga minamahal. Pag nabuo tayo, sabi sa the book of Acts, pag nabuo ang bilang ng mga Gentile, pag nabuo yan, magkakaroon ng rapture. Kaya ikaw at ako, tayong lahat, yung kahinaan natin, tanggalin na natin yan. Lumakad tayo na matuwid sa paanan ng Diyos. Amen? Para tayo magsama-sama sa langit. Natandaan niyo yung testimony natin, beloved pastor? May testimony natin, beloved pastor. Actually, a beloved pastor na save sa UPC. Tabautismo sa UPC. Amen? Naunawaan niya? Alam niyo yan? Sino nakakala magsabi praise the Lord? Yay, wala. Sasabihin ko sa inyo, ang mahal na pastor na save sa UPC. Yung pastor doon, galing sa US, binautismohan siya sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, kada may meeting, may congregational meeting sila sa iba't ibang dako ng Pilipinas, nakikita ng mahal na pastor, yung mga pastor na kasama niya, mga nakadikwadro, naglalaro ng game, yung badminton siguro, kung anong klaseng laro yan. Hindi nagko-concentrate, meeting yan. Samtama nga malapastor magme-meeting, mag-aayuno pa sa malapastor bago umatin sa meeting. Tingnan niyo ha, tingnan niyo yung tinatawag na malapayang kung paano. Kaya nung nasabi niya, doon sa pamunuan nila, kahit 1,000 pastor, dadaigin ng isang pastor na tunay na naglilingkod sa Diyos. Praise the Lord, glory to God. Nagulat ngayon yung mga founder doon. Akala nila ang mahal na pastor kasi umalis na mahal na pastor sa kanila. Ang mahal na pastor tinawag ng Diyos. Lumuhod, nag-ayuno na nag-ayuno, mahabang ayuno. Ipinahayag ng Diyos sa mahal na pastor ang tawag sa kanya. The end time, prophet of living God. The day passed, naging end time nga. Kaya totoo. Amen? Ito ngayon ang patotoo ng isang kapatiran. Sister Beth, sabi niya, taga-UPC to. Mahal na Panginoon, ang lamig namin dito. Sabi niya, malamig ang kanilang faith. Maligam-gam yung iba. Paano ba kami makakapunta sa langit? Sabi niya, gawain nila yun ha. Day, gawain. Dumadalangin siya sa Diyos. Sabi mo, kausapin siya ng Diyos. Datay. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Nananalangin siya, lumabas sa bibig niya. Nag-prophesy siya. Ang prophecy niya, pumunta ka kay Pastor Almeda. Yun ang sinabi. Kasi ang tanong niya, paano kami mararapture? Paano kami makakasama sa langit? Pumunta ka kay Pastor Almeda. 3 times, 4 times niya sinasabi. Ano sabi nung Nung si Pastor Galimit yata yun. Hindi ko na matanda yung pastor. Kung yun nga yun. O, Galimit nga. Ano sabi niya? Lahi daw yung prophecy. Sabi ng yung sister ulit, nangusap ang Diyos sa kanyang labi. Ako, ang yung Panginoon na pinaglilingkuran, sabing ganun. Yung mga UPC, nagulat, na shock. Oh, narinig nila yung aking patutuo niya. Papatututo kasi na mala pastor. Siya nagsabi niya, narinig. No? Tapos dumalangin ni Ray. Pagkatapos manalangin, anong sabi ng mala Panginoon? Ipakikita ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Sabi ganun ng mala Panginoon. Yung sister nagsasalita na ang Diyos na nangungusap. Nanalangin. Pagkatapos manalangin, bumaba yung kamay niya. Tumama sa long table na ganun, tumama, pak! Pagbaba ng kamay niya, tumama, mga minamahal, anong ginawang himala ng Diyos? Nabiyak ang lamesa, diretso sa gitna, kasama sa labing. Nagulat ang mga naroon na tao. Umiyak sila. Ang Diyos nga'y totoo na nangungusap sa ating beloved pastor na siya ang magdadala sa tao sa kalangitan. Amen? Hindi pa nakontenti kapatiran. Alam niyo po, pag bukan ng kapatid natin ang kanyang mata, nakita niya ang ating beloved pastor nasa tabi ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang malapag ng mga minamahal.
Ganyan katotoo ang tunay na gawain ng Diyos. Diba? Kaya nagulat sila. Alam niyo po ba ang nangyari? Yung mga miyembro na yun lumipat sa atin. Pati si Galimit nagpa-affiliate sa atin. Glory to God. Kaya simula ngayon, mga minamahal, tandaan yung mainam. Ang ating banal na gawain ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Ephesians chapter 1 verse 7 and 14 at Colossians 1:14. Tapos na po tayo rito. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 1, talatang 7, talon sa 14. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Talon Amen. sa, Sige. talon sa 14, na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ima. Basahin natin mga minamahal. Na sa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Tingnan nyo ha. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil yan sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. Sa 14, na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Siya, ano sabi niya rito? Na siya ang patutuo sa ating mana. Ano yung patutuo mo kay Kristo? Yun ang mana natin sa Diyos. Yun ay panghawakan mo. Huwag mong hayaan ma-overcome ni Taning yung matalo ni Taning. Amen? Amen? Alagaan mong yung patutuo. Amen? Amen? Kasi pag hindi mo tinalagaan, pwede kang mawala sa kamay ng Diyos. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Tayo lahat. Hanggang sa katubusan natin. Kasi tayo yung pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya hintayin natin ito. Malapit na to. Malapit na ito. Sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Gagawin niya sa atin to para sa Kanyang kaluwalhatian. Pag nag-rapture na to pa tayo sa Diyos, mawala na tayong lahat. Amen? Mauna yung mga patay bago tayo. Amen? Amen? Yun na lang ang inihintay natin. Actually, ang Word of God, kalat na. Siguro, konting-konti na lang eh. Konting-konti na, kaya sabihin mo sa malapay, panghawakan mo ko. Kahit nasa trial ka, panghawakan mo ko, malapay noon. Kahit nasa kasaganaan ka, panghawakan mo ko, malapay noon. Umiyak ka sa Diyos. Dahil baka mamaya, dahil sa iyong kasaganaan mo, wala ka sa kamay ng Diyos. O dahil sa iyong kahirapan mo, wala ka naman sa kamay ng Diyos. Kaya lagi kang sasabihin mo sa Diyos, panghawakan mo ko, malapay, sapagkat hindi ko kaya ang aking sarili. Magpakumbaba tayo sa Diyos, mga minamahal. Hindi tayo pwede magbata sa Diyos sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay. Hindi ang ating sarili, mga kapatid. Maghanda po kayo ilang oras na lang yan, ilang araw na lang yan. Kung tatagal po ng taon, kawawa tayo, mga minamahal. Sapagkat habang tumatagal, even the very elect, hahakutin ni Taning, agawin ni Taning. Kaya yung nagsasalita na ayaw ko pa ng rapture, mag-ingat po kayo, baka mawala kayo sa kamay ng Diyos. Ingatan nyo yung salitang yan. Sapagkat ang rapture, yan ang ating iniintay sa paanan ng Diyos. Yan ang ating iniintay. Mahirap na tayo rito. Gusto mo bang maghihirap ka habang buhay? Pag naiwan ka rito, merong 7 salot na papatay sa tao. Hanggang kailan ka magsisisi sa iyong kasalanan? Ano sabi ng Biblia? Yung pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, yung grace na binigay sa atin ng Diyos, ingatan niyo ito. Ingatan niyo. Huwag niyo pabayaan mawala sa kamay ng Diyos. Kasi pag nawala ito, ikaw yun eh. Tayo yun, pag nawala ka sa kamay ng Diyos. Yung marapture yung asawa mo, ikaw maiiwan dyan. Kilala mo na ang Diyos, alam mo na ang Diyos, hindi mo sinunod ang kanyang kalooban. Hallelujah! Nakakatakot ang dadatnan ng tao. Ang loobin, ipaituro sa inyo pa yung 7 salot. Nakakatakot. Ano sabi ng Colossians 1:14?
na siyang kinaroroonan ng ating kadubusan. Siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, tandaan mo kapatid, bantayan mo ang iyong sarili. Baka ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng sanlibutan ito. Amen. Huwag mong pabayaan ang iyong kaligtasan. Hanapin mo lagi ang kalooban ng Diyos. Mari, lungod ka. Kumari, umiyak ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, wala akong kakayanan. Mahina ako, magpakubaba ka sa Diyos, magsumamo ka. Sumuko tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala tayong kaya. Handaan nyo, mas malakas ang kalabang kaysa sa atin. Lumalakas tayo pagka ikaw ay napipil ng Holy Ghost. Pagka ikaw ay nagtitrembling, ikaw ay nakaka-receive ng Banal na Espiritu. Pero pag hindi mo ma-receive yan, hindi tumutulo ang luha mo, tatalunin ka ni Satanas. Mas malakas ang makapangyarihang Diyos kaysa kay Satanas. Kaya huwag mong hayaan, ikaw ay manlupaybay. Huwag mong hayaan, ikaw ay bumagsak. Wala kang magagawa, kapatid. Wala kang magagawa. Mabigat ang kalaban, pero mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Wala siyang magagawa sa atin pagkasama mo ang Diyos. Amen. Buksan natin ang ating puso, mga minamahal. Huwag mong pabayaan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Huwag niyong kahayaan maagaw ni Satanas ang iyong kaligtasan. Huwag na huwag. Konting-konti na lang. Nandito na tayo eh. Dekada na tayo naglilingkod sa Diyos. Dekada na, kung kailan dekada na dapat maging mainit ka sa Diyos. Tumagal ka na sa Diyos, dapat mas mainit ka sa mahal na Panginoon. Nariyan ka sa tuhod mo na pananalangin. Nandiyan ka na nagsusumamo sa Diyos. Hindi baliwala sa iyong banal na gawain. Minsan kung kailan matagal ka na sa Diyos, parang normal na sa iyo yung pagsamba. Normal na sa iyo banal na Espiritu. Ikaw nandiyan lang, nakayuko ka pero tulog ka na. Pero nagkakapuspusan na. Lugi ka, kapatid ko. Huwag mong hayaang gano'n nung marati mong nararamdaman. Pag pumupunta sa bahay, strive to enter in the narrow gate. Sikapin mo makapasok sa pintuan, may kipot. Practice dito sa lupa. Nagpa-practice tayo lagi. Sa pagsamba, para lumakas, para maging matibay, para mapunta sa ilalim ng talampakan si Satanas sa pagsamba. Sa pagpupuri para luwalhatiin ang Diyos. Itaas ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Sa pagbibigay, ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos. Pag naging matapat ka sa Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, palalakasin ka ng ating dakilang Diyos na buhay. Bibigyan ka, i-revive ang iyong spirito, ang iyong unawa, ang iyong spiritual mind, spiritual heart, palalakasin ng ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ngayon, bago tayo umaawin. Mga minamahal, tanungin mo ang sarili mo, kung ikaw nga ay nasa kalooban ng Diyos. Pag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, magsisi ka upang manatili sa iyong puso ang presensya ng Diyos, maging malakas ka. Amen? Tandaan mo, wala tayong kabuluhan. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa atin. Amen. Tayo mo lahat tayong mawid, mga kapatid. Go stop natin. Praise the Lord. Praise Him. Habang tayo maawit, mga kapatid, kausapin mo ang Diyos. Kalampagin mo ang iyong espiritu, baka natutulog na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Mahal na Panginoon. Wala kami magagawa kung wala ka sa amin. Kami mahina. Ako'y mahina, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa Diyos naman Jesus name. tuwing Mga kapatid, open your heart to the Lord. at tumas Church, be prepared, be prepared. Kunti-kunti na lang. Kapalit pa tayo, nakakasamba tayo ng gusto.
Hindi pa natin titikman yung kahirapan, matitinding di kahirapan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Buhay ko'y Yes, my Lord. Hallelujah. 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 All our praise to God. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa ang natatanging Jesus. Mga kapatid. Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ng taos puso. Sa'yo ay tanging lago. Sabi mo, hallelujah. Hallelujah. Sabi mo. Sabi mo, hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Sabi mo, hallelujah, mga minamahal. Tawagan niyo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tawagan mo ang mahal na Panginoon. Tawagan niyo mga minamahal. Pilitin mo, pilitin mo. Hallelujah. Yung para kang umiri, katulad ng nanganganak, nahihirapan. Ganoon ang pagtawag sa Diyos. Pinupursige mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Habang nasa kalagitnaan ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Habang nasa kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Kulang ka na ba sa iyo, no? Kulang ka na sa pananalangin. Nahirapan ka na manalangin. Bakit? Bakit hindi mo maramdaman ang banal na Espiritu ng Diyos? Bakit? Kulang ka na sa panalangin at pag-ayuno. Kulang ka na sa sakripisyo. Nabawasan na ang pag-ibig mo sa Diyos. Ano ngayon ang kalagayan mo sa Hallelujah, hallelujah. Jesus is Lord. Is Lord. Feel the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ilagay mo sa puso mo lagi ang mahal na Panginoon. Para kahit sa kamakaratingan, Diyos, nasa patnubay mo. Siya ang iyong maging guide. Hallelujah. Praise you. Oh Dios.
landas pagdurusa sa Jerusalem. mga tao Tandaan niyo ito mga minamahal. tungo Minsan lang mangyayari ang rapture. Minsan lang. Kaya sabi ng beloved parents sa Lord, you need to feel the Holy Spirit every time of your life. Kinakailangan lagi mo siyang mararamdaman sa iyong buhay. Sa iyong pamumuhay. Jesus. Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah. Amen. at sa bawat Kailangan nyo mga minamahal ng concentrate na prayer. Concentrate na pananalangin sa mahal na Panginoon na may pag-aayon. Sa karibisyo, huwag nyo baliwalain ang inyong kaligtasan. Kinagalaw, lagi kang makaramdam ng banal na Espiritu. Yan ang kalakasan natin. namatay siya Upang tayo'y matubos. Lagi na'y nilisan niya dahil ibig niya tayo. Remember sa Lord. God bless you po, Kuhan. God bless you. Mga minamahal, handaan nyo itong mga oras na ito. Isang araw lagi mong hahanapin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Isang araw iiyak ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, nasan ka? Mahal na Panginoon, paano ako? Mahal na Panginoon, bakit nalamig ako? Mahal na Panginoon, bakit hindi ko nasunod ang iyong panawagan? Isang araw. Kaya huwag niyong hahayaan ang banal na Espiritu ay mawala sa puso. Huwag niyong hahayaan ito na hindi mo siya nararamdaman sa iyong buhay. Huwag mong hahayaan na ito'y lagi mong bibigyan ng ayuno at pananalangin. Para ikaw ay lumakas. Huwag puro kain. Puro kain, mga minamahal, karnal yan. Hindi kalooban ng Diyos yung ganyan. Ang kalooban ng Diyos, ikaw ay mag-aayuno para sa kaligtasan ng tao. Para sa kaligtasan. Yan lang ang magagawa mo para sa paanan ng Diyos. Kapag mawala ka pa sa kamay ng Diyos na ikaw ay nag-aayuno, kahit nagtatrabaho ka, 1 meal, 2 meals, 3 meals, 1 day, 1.5 day, nakikita ng Diyos ang puso mo. Kung matutuwa sa iyo ang mahal na Panginoon, nagagalak sa Diyos, ipagmamalaki ka ng Diyos dahil nagaganap mo ang kanyang kalooban. Yan, tanungin mo ang Diyos ngayon sa sarili mo. Tanungin mo, mahal na Panginoon, hindi ko na nagagawa ito sa iyo. Noong araw nang masave ako, grabe ang pag-ibig ko sa iyo. Grabe ang pagsunod ko sa iyo. Naroon ako sa tuhod ng aking pananalangin, nakikipag-usap lagi sa iyo. Ngayon ba nagagawa mo na? Ngayon ba ginagawa mo yung una mong pag-ibig sa Diyos? Tandaan niyo mga minamahal, yung unang pag-ibig, hinahanap ng Diyos yan. Hinahanap. Kaya pag nawala yan, nawala. Kausapin mo, Diyos. Magtapat ka sa Diyos. Hanapin mo sa sarili mo kung saan ka nagkukulang. Saliksikin mo ang puso mo. Araw at gabi. Pagbasa ka ng Biblia, wag lagi puro cellphone. Hindi kayo ligtas ng cellphone, mga minamahal. Ginagamit ni Taning ang technology ngayon para ang mga anak ng Diyos mawalay sa pagbabasa ng Biblia. Nung araw, masikap ka magbasa. Halos verse to verse, kabisado mo. Ngayon, hindi na. Ang kabisado mo, yung cellphone mo, yung keypad mo, kung papaano. Wag ganun. Ayaw ng Diyos na tayo'y mawala sa kanyang kamay. Tandaan niyo mga minamahal, isang araw, lahat ng ating ginagawa, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Amen? Yung pagharap natin, sana maging matuwid na tayong lahat doon.
Amen? Malinis ng ating puso. Amen? Wag nating alalahanin yung loved ones natin. Ang alalahanin mo yung salvation mo. Pag yung salvation mo nasundot mo, naipasa mo, na lagi ka nakakasunod sa kalooban na yung loved ones mo, isa-save ng mahal ang Panginoon yun. Pag mahaba pagsubok, maraming trials, maraming pagpapala ang mga minamahal. Eh, huwag mong intindihin. Meron ako narinig, sabi niya, Brad, paano yung kaligtasan ng mga anak ko? Paano yung kaligtasan ng asawa ko? Yung loved ones ko, Brad, paano gusto ko sila baligtas? Hindi niya naisip, kung ikaw mismo gusto mo maligtas, yung loved ones mo, higit ang Diyos. Higit ang Diyos sa gusto mo. Amen? Pero unahin mo kaligtasan mo. Unahin mo yan, kinakailangan maligtas ka ng 100% para yung loved ones mo tawagin ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng pamaraan para sa loved ones mo at maligtas sila. Amen? Huwag kayong mag-alala sa ganun. Mga minamahal, maaaring hindi tugunin ng Diyos ang ating prayer. Amen? Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo dumalangin, mga minamahal. Opo, tigilang Diyos. Amang banal sa pangalan ni Jesus, sa pangalan namin, beloved pastor. Maraming salamat, Panginoon. Una sa iyong banal na Espiritu, sa word of wisdom, knowledge, and understanding to your words, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa gabay at patnubay mo sa amin. Sa kaalaman, sa lahat ng bagay, sa mga pagpapalang material, physical, pinansyal. Higit sa lahat, sa aming kaligtasan, O Diyos, na iyong pinangahawakan. Maraming salamat sa katapatan ng bawat isa, sa paglilingkod. Mahal na Panginoon, sa pagbibigay, sa kabanalan, na takot na magkasala sa iyong paanan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong salita na itinatanim mo sa aming puso, na siya namin nilalakaran hanggang sa iyong pagdating, O Diyos. Panghawakan mong mainam ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Abutin mo ang kanilang pangangailangan, mahal na Panginoon. Ikaw nakarinig ng kanilang prayer, mahal na Panginoon. Alam namin wala imposible sa iyo sa pangunat-dalangin namin, beloved pastor. Maraming salamat sa iyong buhay na patutuo, sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Maraming salamat sa biyayang yan, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa dagdag na kalakasang pisikal ng aming mahal na pastor. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mabang buhay na ipinagkakalob mo sa kanya, 10 ng kanyang mga anak, apo, manugang, mahal na Panginoon, kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon, na kung paano pinagpapalang bansang Israel, mahal na Panginoon. Ganun din na iyong pinag-iingatan kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng kapamakan na gawa ng masamang espiritu, Diyos, kung paano mo kinukubkob ang bansang Israel ng iyong kapangyarihan. Higit mong ginagawa sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na iniintay na namin ang iyong pagdating, mahal na Panginoon. Panghawakan kaming mainam, mahal na Panginoon. Gawing matatag ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, thank you for answering our prayer, O God. Unspoken request na prayer, mahal na Panginoon, kung nakita maging sa aking panalangin, sa aking puso, mahal na Panginoon, maraming salamat sa katugunan sa bawat oras, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa salvation ng aking puso, mayroon, magmula sa aking magulang, salaman, kapatid, pagbisanin, chewing biyan, labons, mahal na Panginoon, maging may bahay sa aking buong pamilya, sa mga pagpapala mo sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat maging sa buong pamilya ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, na kanilang idinaraing sa iyo araw at gabi sa kanilang pagpapurit pananalangin. Alam ko walang imposible sa iyo na hindi maigsiyang iyong kamay, O Diyos, at hindi ka bingi para tugunin ang bawat dalangin namin. Maraming salamat, mahal na Pinoy. Pakita mo sa amin yung dakilang pag-ibig. Hallelujah, sa mga uling panahon ito. Use us for your glory, O God, para maitaas ang iyong dakilang pangalan sa panganadalangin namin, beloved pastor. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na may gift, mahal na Panginoon, use them, Lord God, for your glory. Pangunahan mo sila sa panalita, gabay at patnubay, malapit sa pagtutugtog, sa pag-awit, mahal na Panginoon, para sa iyong kalulatian, O Diyos, at pagtayo sa pulpito, ikaw nawa makita ng bawat isa, hindi ang aming sarili, bagkus ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangunawa at pag-ibig sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, samot dalangin namin sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. Patong po natin ating kamay sa ating ulo. Sawayan natin ating mga karamdaman. Opo, tikilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ni Jesus, sa pangnatdalangin namin, beloved pastor, O God. Alam namin, mahal na Panginoon, ang iyong tao ng Diyos, ang the end time prophet of living God ay dumadalangin
sa iyong banal na gawain sa magdamagan, O Diyos, na panalangin ito. Ito po ang dalangin namin sa iyo, malapit na tinataboy namin lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, sakit sa puso, high blood, sugar na matataas, kasout, demonyo mga kahinaan, sa salita at gawat ka, pagkilos sa mga kahinaan yan, tinataboy ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, demons of virus, anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng kahinaan, tinataboy ka namin sa pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, be healed in the blood of Jesus. In the blood of Jesus, demons of doubt, sinabilib ka out. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Tayo po tumayo, mga minamahal. Taas po natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. God bless po, mga minamahal. Pasensya na kayo, mga minamahal. Medyo napahaba tayo.